Magandang gabi mga minamahal kong mga taga-subaybay. Ito po si Brother Cirilo Gambana, isa sa mga evangelist sa The Chosen Nation, Save and Restore Incorporated. The new name, Send po pong the Everlasting Father. Ang aking topic ngayon ay patungkol po sa good news, ang magandang balita. Gusto ko lang po na ipaunawa sa aking mga taga-subaybay na ang aking isi-share ngayon ay pagpapakilala lamang po sa bagong pangalan ng tagapagligtas na si Señor Jesus Emmanuel. Sa Bagong Testamento, sa Apokalipsis 3, Kapitulo 3, versikulo 12, Marcos, Kapitulo 9, versikulo 2, sa Matthew 17, Kapitulo 17, versikulo 1, tudling 4, sa Marcos, Kapitulo 16, versikulo 12, ibang anyo na ang Panginoong Diyos. Ibang anyo na. Kasi matagal na yan ang senaryo na pinakita sa ating Panginoong Diyos kasama sa kanyang mga alagad na tatlo, si Juan, si Pedro, at saka si Santiago. Kaya sa ating kapanahonan ngayon, kailangan na talaga natin pag-aralan ng maigi, paniwalaan, at kailangan natin tuklasin ng maigi ang patungkol po sa bagong pangalan. Dahil bagong pangalan na po siya. Hindi po ako nanghihikayat. Ipaalam ko lang po na si Jesus Emmanuel may bagong pangalan ayon sa banal na Espiritu Santo. Importante po ito sa mga hindi po nakakaalam. Ito po ang tinutukoy sa Matthew 24, versikulo 13, tudling 14, na ipangaral sa buong daigdig. At least, napaalam ko po sa karamihan na may bagong pangalan po ang ating Panginoong Hesus patungkol po sa Matthew Kapitulo 1, versikulo 21, 22, 23. Na ibig sabihin nun, si Jesus Emmanuel, may bagong pangalan na siya. Sa unang Timoteo 6, Kapitulo 6, versikulo 20, sabi ang mga ngaral, O Timoteo, ingatan mo ang pinagkatiwala sa iyo na ilagan mo ang mga usapan na walang kabuluhan at ang mga pagsasalungat ng maling tawag na kaalaman. Ibig sabihin nun, ang iglesia na tinatag ng ating Panginoong Diyos sa bagong pangalan, iilag sa masamang mga salita na magiging sanhi ng tampuhan o makadismaya ng magandang relasyon sa bawat isa. Sa Tito Kapitulo 3, versikulo 9, ngunit ilagan mo ang mga hangal na usapan at ang mga pagsalaysay ng lahi at ang mga pagtatalo at pagtataltalan tungkol sa kautusan. Sapagkat ang mga ito ay di pinakakinabangan, hindi po mapakinabangan at walang kabuluhan. Wala pong kabuluhan talaga. So, avoid foolish question. Kailangan natin i-avoid yung mga ganon. Sa iglesia sa bagong pangalan, Santo Papa Ungkoy, bawal po ang pagsisiraan, away-away, pagbubulihan, paglalaitan. We need encouragement to every one of us. Not discouragement, dahil sa unang Korinto Kapitulo 14, versikulo 33, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos sa kaguluhan, kundi Diyos sa kapayapaan. Gaya ng lahat ng mga iglesia ng mga banal. Kaya sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 8, muli, isang bagong utos ang isinulat ko sa inyo, bagay na tunay sa Kanya at sa inyo, sapagkat ang kadiliman ay lumilipas
at ang tunay na ilaw ay lumiliwanag na. Ang lumiliwanag, mga minamahal ko mga taga-subaybay, ang bagong pangalan ni Kristo na si Santo Papa Ungkoy sa ating kapanahunan ngayon. Yun ang lumiliwanag sa ating kapanahunan, ang bagong pangalan. Ang bagong pangalan, Santo Papa Ungkoy, hindi po ito basta-basta tao, kundi misteryosong likas tao. Kasi hindi siya nanggagaling sa sperm cell, kundi nanggagaling siya sa nainom siya sa bula. Nainom siya sa bula, sa tubig. Ang tunay, sa tubig po siya nanggagaling po. Kaya sabi niya, misteryosong tao siya at likas tao kasi hindi siya nanggagaling sa sperm cell, kundi galing siya sa bula ng tubig na inom lang sa isang babae galing sa balon. Nasalok sa balon at nainom. Kaya siya nagiging tao na buntis ang babae at lumabas siya. Makita natin yan sa Proverbios 5 versikulo 15 at sa Henesis kapitulo 1 versikulo 2, at ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Kaya nasalok siya sa ibabaw ng tubig at yun ang sanhi na nagiging tao po siya. Katuparan po ito, mga minamahal ko, sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1, ng pasimula siya ang birbo at ang birbo ay sumasa Diyos at ang birbo ay Diyos. Sa versikulo 14, at nagkatawang tao ang birbo at tumatahan sa gitna natin. Sa Apokalipsis Kapitulo 21, versikulo 3, at narinig ko ang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila at sila'y magiging mga bayan niya at ang Diyos din ay nasa kanila at nagiging Diyos nila. Kaya ang Panginoong Diyos, klarong-klaro na andito kasama natin sa mundong ito. Walang natin sabihin na matagal pang bumalik ang Panginoong Diyos. Bumalik na ang Panginoong Diyos. Sa katunayan, kami bilang mga pinili, bilang mga hinirang, ay kami mismo ang nakawitness na ang Panginoong Diyos andito kasama namin, nagtago ang Panginoong Diyos sa kanyang sariling kapangyarihan. Kaya sinabi ko kanina na hindi po panghikayat ang sa akin, kundi gusto ko lang ibabalita sa pangkalahatan na sana malaman din ninyo at hindi po na hinihikayat ko kayo, kundi para madagdagan din ang inyong kaalaman patungkol po sa aming pinangaral. Pero hindi kami nagsira sa lahat ng mga kasamahan ng mga grupo. Dahil po, kailangan natin encourage ang bawat isa sa atin. Hindi natin i-discourage. Dahil po, kahit iba-iba tayong mga denominasyon, pero Diyos pa rin ang ating direksyon. Diyos pa rin ang ating pinaniwalaan. Kaya nga, sabi pa sa unang Korinto 11, versikulo 18-19, nakabukod-bukod tayo, pero ang Panginoon Diyos nakakita sa tunay na naglingkod at nakakilala sa Kanya at tunay na mga nananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Hindi po ibig sabihin nagkabukod-bukod tayo na kayo hindi totoo. Totoo din kayo. Sa katunayan, maganda nga ang inyong mga aral. Kaya believe ako sa mga aral sa ibang mga denominasyon. Kaya nga tayo sa pagkangayon, ganito tayo, pero darating ang panahon na ang banal na Espiritu Santo ang magtawag sa atin para tayo ay magkakaisa. Ito po si Brother Cirilo Gambana, hanggang dito na po tayo at magkita-kita tayo sa sunod na mga kabanata. Idugtong natin dito sa aking sinishare, sa aking topic na the good news, ang magandang balita. Magandang gabi sa lahat ng mga taga-subaybay. Thank you.